amahan nga balaan, daghang salamat sa lain usab nga higayon nga kami magaduol diha kanimo pinaagi sa pagtuki nining lesson nga imong giandam alang kanamo. Wala kami arang nga mahimo niini or sa pagsabot niini kung kami mahilayo sa imong presensya. Among gihangyo imong balang espiritu nga makigduyog kanamo, maghatag kanamo dugang kaalam para amo kining ma-apresyar sa among pagkinabuhi kauban diha kanimo. Panalangini ang tanan, among mga viewers, ang among mga listeners, kauban usab dinhi sa among technical team sa Hope Channel South Philippines. Kay tanan among giampo sa matahong nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. May gabi mga kaigsunan og it's nice to be back here. So karong gabi una atong padayunon ang paglantaw o pagtukoy sa atong lesson dinhi na ta sa Tuesday kinahuman naman ta sa Sunday ug Monday. Last Monday, so karon ato nang tanawon ang Tuesday ug ang Wednesday nga subtopics mga kaigsunan. But before we go to that, ako lang pagabasahon ang atong memory text nga makita dinhi sa Exodus 16:28 ngadto sa 30. Akong basahon no dinhi sa atong panultion. Cebuano. Okay, sa Exodus kapitulo 16 versikulo 28 ngadto sa versikulo 30. Og mingon si Jehovah kang Moses, hangtod ba anus nga magdumili kamo sa akong mga sugo ug sa akong mga tulumanon? Alright, 29. Tanawan ninyo kay ni ana si Jehovah naghatag kaninyo sa adlaw nga ipagpapahulay ug tungod niini siya nagahatag kaninyo sa ikaunom ka adlaw ug tinapay nga akong or alang sa duruha ka adlaw. So on the preparation day, that's Friday, so ang mana nga yang gihatag yang gidubli mga kaigsunan kay walay mana nga moabot on the 7th-day Sabbath because the coming day is a special day for the Lord, all right? But this is, imagine this is verse 16. Wala pa ni dito sa paghatag sa Ten Commandments nga atong makita sa chapter 20. So, mean to say, we can make kanabitang an outright conclusion, if that is the right term to use, nga prior to the giving of the Ten Commandments, specifically sa provisions sa Sabbath keeping, of course, nanoday ni siya, nag-exist na kay, in fact, if you remember, no, Exodus 28, it starts with the word remember, hinumdumi. Tungod kay, bisan pa sa ilang kasinatian, mga kaigsunan, silang pag-journey, nakabahin na ni sa ilang kinabuhi. So that's why, in 30, mao nga ang katawhan ming pahulay sa ikapito ka adlaw. I think, dili na siya i-debate nga pahulay. This is not just an ordinary pahulay because God Himself, makita ninyo din sa act sa Ginoo, sa paghatag sa mana, ang paggiun sa Ginoo, pagkanabitang pag-provide sa provision sa iyang mga kaanakan, aron maandam nila ilang kaugalingon sa mosunod nga adlaw, which is actually the 7th-day Sabbath. So that's the essence of this one. Ako po nang napamalandungan mga kaigsunan, this is very important. Now, bisan pa kung imo ni siyang pagalantaw no nga dili bitaw nga kaning pagtulunan sa Sabbath day, 7th-day Sabbath in particular, it's only for the Jews. I don't see it that way. Siguro makaingon lang ta nga para sa mga Hudiyo because during this time, ang gitawag manggod sa Ginoo nga moy mo bit-bit unta sa iyang mission, mga Hudiyo manggod. So, siyempre, dito tanan na kanabit ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga commandments, o whatever, no, nga nga mag-andam kanila nga mahimo unta sila nga light bearers to the world. You can read that sa Exodus chapter 19, no? Mahimo sila nga kanang royal priesthood ba? Okay? Dili tungod kay gusto sa Ginoo nga makita sa mga tao nga mas maalam sila, mas daghan sila og panalangin compared sa material things or whatever. Not because of that, but because of that particular mission. So gihulma sila sa Ginoo for that purpose. So the Sabbath nahimo ni siya kabahin. Kay for example, kung imo na siyang tanggalon nga unsa na kanang practice, all right, nga gisugo sa Ginoo kanang wala,
the question is, what would happen to their kanang spiritual life ba? Kay usahay makalimot mga ni sila sa Ginoo nga wala. I mean, di ba? Nga naa na ni siya, nga gihatag na ni sa Ginoo, gina-remind sila sa Ginoo. So the assumption is, tungod kay gi-mention ni siya dinhi, all throughout, they had been keeping the Sabbath day holy the way God commanded it for them to keep as it was established in the Garden of Eden. So there you see the consistency of this one. All right? So I think kung if I were to make a short reflection on this, akong nakita ba nga kung ingani imong eksperyensya nga sa sulod sa unom ka adlaw, grabe inyong pagbiyahe, paglakaw kay ang inyo laging goal makaabot mo dito sa land of promise. Unya dili ra ba nga semana lang, dili kay oras lang, dili kay adlaw lang. Kani siya it will take them years mga kaigsunan. So dili ni siya basta-basta nga exodus, dili ni siya basta-basta nga journey ni. So, muna siyang itawag nga, kung sa ato mga panahon ron, siguro metaphorically, mo ning term gamit nga, the Advent movement. Kaya sige sila move, no? From one place to another for a certain purpose. Okay. So, that's why, if I were to make a short reflection on this, importante kay ni siya kaning Sabbath. Di rin mo makita, kanibitang how really important this is. Kaya nga, no? Imagine that sa imong kakapoy nga imong pag-atiman, pag-aruga, pag-andam sa imong kagalingon, nga maka-survive ka ani nga exodus, maka-survive ka ani nga journey, pero na kay usa ka adlaw nga gitagana sa Ginoo, alang sa iyang mga katawhan, nga kanang adlaw, wala na lain ka pang pagahimuon, kung dili, kanang, imo lang, kanang, you make this a day, a special day for the Lord, and then himuon mo ni siya nga makanang pagsimba sa Ginoo, siguro pinaagi sa maghimo kag mga reflections, magampo ka, magpasalamat ka sa Ginoo, giun sa Ginoo pagiya, ikaw imong kinabuhi, ang iyang mga katawhan, giun sa Ginoo pag kung latawon nimo si Moses nga hilabihan ka lisod kayo, naginusara lang nga leader, unya pagkadaghan sa tao pero nag-survive, unya imo na siyang makita na maka-reflect ka. Hindi gini mo malikayan, makaigsunan nga, makaingon ka nga, on that very day, that day has really blessed. Nga nang nahimo gid siya nga dako kay nga panalangin, alang nila kay. Para, kanang bitang, kung sa battery pa, kanang bitang, pag naubos ng kwan, kanang bitang kwan, i-charge na po nimo para mapuno, madugangan na po siya, o kanang power, no? Pag mawala na po ng power, i-charge na, i-recharge na po, and so on and so forth. Kay kung sige lang ka o kanang gamit o gamit, o nga dili ka mo recharge, maluya ang flashlight mga kaigsunan o eventually mawala ang imong kahayag. So, this is how important really the Sabbath is. That's one of the aspect of the lesson. Ako lang na siyang gitagaan o kanang bili, kay mo may gigamit din nga memory text. Okay? So, if I were to make a statement on this experience, referring to the seventh-day Sabbath, sa ilang pagkolekta sa mana makaigsunan, kay mo to ilang pagkaon, no? Provision nga gihatag sa Ginoo. Pero sa Friday, gidubli sa Ginoo kay para pag Sabado wala na magoy mana sa Sabado kay mao mo na yung panahon nga sana kanang itaganan nila sa Ginoo. Pero nindot yung Ginoo no kay kanang kabalo yun ang Ginoo nga dili gusto sa Ginoo nga gutumon sila sa adlaw nga Sabado. Pero that's why dapat idubli gid sa Ginoo ang paghatag nila. That's why they really have to obey God's commandment. Kung unsa ang instruction sa Ginoo para pag-abot sa adlaw nga ipagpahulay nga maghimo sila og worship or whatever or reflection sa kaayo sa Ginoo, ang ilang physical nga panginahanglanon matugunan gyapon mga kaigsunan. So it was not God's intention to kanang gutumon ang iyang katawhan. Imagine that? Kay even on the seventh day, God was still so conscious and so concerned sa kanang kondisyon or sa sitwasyon sa iyang mga katawhan. So that's part of it. So if I were to make that statement, so the Sabbath is not actually a burden, but rather it is a blessing, mga kaigsunan. In this particular case, dili siya burden. Instead, mahimo siya nga panalangin. So, sa mga pamaagi nga panalangin,
imong ma-reflect kung unsa kaayo ang Ginoo sa sulod sa usa ka semana or sa mga pipila ka mga adlaw nga imo siyang nakauban unya that day is very important day kay para dili gid nato makalimutan ba ang Ginoo. So that's why the Sabbath it's not a burden. The Sabbath commandment it's not a burden but rather in this particular case, in our case, for as long as we kanabitang makuha nato ang intention sa Ginoo kung anong iyan ni siyang gihimo para sa tua or alang ka nato, mahimo ni siya nga panalangin mga kaigsunan. So don't think about that one as something murag debatable or burdensome or whatever, but in reality, it is actually a blessing for them. Ano? Are ha? Tanaw na to mga kaigsunan. Dinhita karon sa Tuesday. Okay, kaning Tuesday, kanang nindot po ni siya nga kasinatian kay nagisigot ni siya may tungod sa water from the rock. If you notice mga kaigsunan, ang grabe ang Ginoo no kay imagine ang ilang leader o saragot sa kadaghan sa tao nga naa didto. I don't know no, so ato na mention siguro 1 million or more than 1 million or siguro less than 1 million. Umo tay exact nga number. Wala po'y kanang census kani adto mga kaigsunan. Dili pud kay nato nga murag ato po nga murag kitag true ana nga murag kita gid na kay balo kung pila sila ka buok. Actually these are all kanang assumptions lang ba, kanang educated guess, right? So let's say butaw na to 800,000 butaw na to siguro kung 1 million grabe kadaghan na maka-excel. For example lang tanawa ra ko na sa kanang usahay maghimuta og kanang dako kayo nga Congress sa Mountain View College. Unya, imagine nimo makaigsunan pagkadaghan sa tao na didto. Sa ingana lang kadaghan, unya ikaw ra usa na didto naghatag og kanang instruction, naghatag og kanang command, naghimo sa plano whatsoever, nag-receive sa mga reklamo nga kani wala kulang lagi ngani ang tubig dili sapat, ang CR and so on and so forth, ang food dili sufficient nya ikaw ra usa. Imagine na mga kaigsunan. So nga nag-usay magkaingon po kuno ano po tong gialaw po to sa Ginoo nga si Moses ra pud usa sa yana kadaghan sa tawo nga kanang gikuha sa Ginoo sa Egypt and then ang nahununaan na gyud si Ginoo si Moses sa yana kadaghan ba. Was it really reasonable on the part of God in terms of leadership? Bisag asa ka mo adto nga eskwelahan nga school of kanang leadership mga kaigsunan siguro sa nay mga banggiitan din nga eskwelahan like for example kanang AIM siguro Harvard University, Wharton University, sa panama Princeton and many universities around. When you ask people, professors, to discuss about leadership, I don't know if this kind of leadership makapasar ni mga kaigsunan. Simple. Even common sense. Dili na kailangan nga maminaw pag-lecture. You just use your common sense and think whether this kind of leadership is really workable or not. But if I were to measure that up based on my common sense, I would rather say lisod ni siya mga kaigsunan. This is not really right. But siguro lang one of these days gusto na ako makita sa kung na mo himo ani nga dissertation or siguro thesis makaigsoon nga magtuon ini. This is a very good subject to look into. Why did God allow Moses to stand there all alone by himself in a few phases sa ilang exodus, sa ilang journey mga kaigsunan. But then ako nakita ba sa behind this leadership while stand alone si Moses, dili siya in reality dili gid siya stand alone, although stand alone kay mao man siya makita makaigsunan. But behind Moses there is another person who is much bigger than him. Og ang tanan nga kanang murag command center na didto makaigsunan da sa Ginoo, di ba? Ang mga kuasa sila moadto unya giunsa sa Ginoo nga kanang wala sila kanang gisgukod sila sa kaaway, kailangan sila mo labang sa pikas nga dapit. So it was all God's leading. It was all because of God's hand nga nahimo to mga even in the presence of Moses. So
in reality, though the kind of leadership nga gipakita ni Moses that time, medyo challenging siya, but the advantage of that is the presence of God was very, very much kanang felt bitaw, kanang very tangible siya ba? So, presence sa pillar of clouds, no? Mana, katong water, nga itong pagkahisgutan ron. So, all of this, makita nato nga Moses was not actually all alone by himself. Although kapoy po siya, pero the good thing was, God was always there. Kaya kung wala siguro ang Ginoo makaigsunan, wala na. Siguro, layo na ng napulo katuig, patay na si Moses. Oh, high blood. Siguro, due to complication and so on and so forth. Bitaw, di ba? Sa stress, siguro sa kabungol, tanan na siguro nga sakit, basig maangko ni Moses. But because God was with him, Moses was just okay makakisunod. But ato na lang tawon. Like for example, the good thing about this experience is kanang paghimo sa Ginoo sa miracle, para sa ko, ang miracle during the kaning time was of extreme necessity. Kaya kanang ilang kong journey, it was not an ordinary journey. Dili na siya kanang journey nga matutag, for example, matutag ZPM, di ba? Masakay ta og bus, matutag Zamboanga or Butuan, or Davao, masakay lang tag bus or whatever, or kung daghan ta, mo hire ta og daghan nga van. Ano? So dili siya complicated. Pero kani siya very complicated and an extraordinary kind of kanang journey. So, sa aning kind of journey, kay kung tanaw nimo makaigsunan, imagine ha, kung wala ang Ginoo ani nga journey, mamatay ni silang tanan. I mean, dali ra kay ni sila mamatay makaigsunan, mapanaw ni sila. Ma-erase ni sila, mawala ni sila. Imagine na ha, kung wala ang Ginoo ani nga journey, because of this very, very kanang complicated and very kanang I would say extraordinary nga kind of journey, mawala ni silang tanan mga kaigsunan. So, that's why, from time to time, God allowed them to experience His miracle. Right? But in some sense, ako po nakita din nga ang iyang miracle, usahay, of course, ang kasagaran magod sa miracle, mga kaigsunan, kung imo na siyang ihandi, okay? Kung imo na siyang itapat sa gitawag na ito nga law of nature, murag siya mo contravene ba? Murag mo contravene bitaw sa law of nature. Like for example, hation nimo na ang Red Sea. Dili man na mao ang kuan kanang principle sa law of nature mga kaigsunan. You can't actually imagine that kanang part of the Pacific Ocean. Let's say maadto ka sa pikas nga nasod, unya moagi kag Pacific Ocean nga hation nimo na. So I mean, is beyond human comprehension. And why beyond human comprehension? Because kani siya mga butang makaigsunan, these are all governed by gitawag na to nga law of nature. But because God needed it that very moment, He actually kanang nagimo siya miracle not to not to contravene the law or laws of nature, but actually kanabitang for kanang to benefit someone sa iyang kwan ba, sa iyang spiritual thirst. So meaning this is ang purpose ani is for spiritual purposes, not actually to contravene the law of nature. Like for example, so miracle once I mean, na very rare nga mga instances atong kinabuhi usahay gina-allow sa Ginoo to happen. Even it may seem to contravene the law of nature, but actually it's not for that purpose, but it's for the purpose of our spiritual ato bitong spiritual nga experience mga kaigsunan. Like for example, no, kana sa Red Sea, gidepart niya ang spiritual benefit ana para ang iyang mga katawhan maka-cross. See, that's the benefit that they will get from that miracle. It's not necessarily to contravene the law of nature. So it's for the purpose of kanang increasing their faith and for people to experience spiritual liberation. That's it. Okay? So, like for example, Christ
healed a blind man, but Christ did not heal blindness. Something to that effect, no? So, yan na siya makaigsunan. So, karon, like for example, atong pagalantaon ning Exodus 17, 1-7. This is another instance nga nagbalik-balik rin siya mga kaigsunan dito sa kasinatian sa Israelites after, di ba? After nga nag-cross sila sa Red Sea, tapos 3 days after that, tubig yapon nilang problema. Karon tubig na pod. Why? Because they are kanang treading sa area sa gitawag nato nga disyerto. Wilderness magud ni. If you read 17, 1-7. So, ang mga tao, the context is, even if I were there, ako na naman anticipate mga kaigsunan. Okay, the fact nga moagi ka og kanang lugar nga there is scarcity of water, it will always bring a problem to your mind. It will always bring some sort of anxiety to your mind kay moagi day taani nga lugar nga grabe siguro magsimana taani niya wala ra bay tubig dinhi. Di ba? For example, nganong mo camping man ta diha nga lugar nga wala bay CR, wala bay tubig. Wala something to that effect ba mga kaigsunan. Pero kani siya, okay ra natong gikampingan. Kay kanara ba atong gikampingan mga kaigsunan? Usay na maginay mga tubig makuha. I mean, dili kita kaingon nga there is scarcity in the place nga atong usay gituan for camping purposes or what. Pero kani siya, silang pag-journey mo agi sila wilderness, basagan ni Exodus 17, 1-7. There is the problem of the what we so called the scarcity of water. So, again, natistingan na pod ang ilang pagtuo. And it resorted to the quarreling of Moses. Mao ni siya the consequence of having one leader, makaigsunan. Di po nato ma-blame ang mga Israelites siguro during this time. Wala po sila ilaing nga maduan, wala po sila ilaing nga maistoryahan. Unya, ang sige po nila nga makita, of course, ay nila pong leader nga visible to them. Grabe po siguro na ikakugihan si Moses, no? Nga, grabe gid siya nga macromanage, micromanage. Iya tanan mga kaigsunan, perting lusura gyud. I don't know kung napa na siya ipanahon sa iyang family o sa iyang wife. Sa ingani ka-busy siyang trabaho. But makita nato na later on sa mitabo in the process of our discussion. So, ang word na gigamit sa atong lesson is grumble. They grumble against Moses. Nag-complain sila kay Moses nga inubanan sa kasubo ba. Mamanay term sa grumble o grumbling, no? Grumbling. Sa word itself, di ba? Ingon ako sa Monday, sa word pa lang, murag bugat na kayo siya kay grumbling na. The sound pa lang ba? So, na siya gibit-bit nga kabugaton. Unya, not only grumbling, but they also quarreled with Moses. Lahi na ni. Yung quarrel na sila kay Moses. So, may mga tag-quarrel. Example, i-quarrel na mong leader. Tanan nga, okay na itong grumbling. Pero kung you go beyond that, when you start quarreling your leader, daghan na nga mga sinultian nga dili na magkadimao mga kaisunan. Kaya in fact, to that extent silang quarrel, kay mong basahon ng Exodus 17, 1-7, makita ni mo din yung mga kaisunan nga nang ako man yung awayon nga unsa ba another atong basahon para makita na doon sa Exodus 17, 1-7, singon siya nga, why do you quarrel with me? Verse 2. Ingon din siya nga, why do you test the Lord? Nga naman jud nga inyong testingan ang Ginoo. Do you think it is a right question for Moses to raise that? Do you think it's the right question sa anang panahon mga kaigsunan? I believe it is the right question. Nga no? Because for all those days or weeks or months nga naguban-uban sila, wala yung higayon nga nawala ang Ginoo nila. Di ba? Or in short, nato masulti nga, wala dyan higayon or panahon nga gipabayaan sila sa Ginoo. So, gipasabot ni Moses din nga implied, no, nga actually, dili dyan ko leader din. I mean, I'm the one standing here, pero ang tinuod jud nga leader din ang Ginoo. So, anything nga inyong i-hurled against me, it's also tantamount to to questioning or testing God or testing the Lord. Kaya kaya kanang ilang ipangayo nga tubig makaigsunan, dili na ma-provide ni Moses. Naay mga panahon usahay sa atong kinabuhi nga. For example,
mga leader nato sa church na siguro unsa man kang klase nga leader usahay ang atong mga membro moduol kanato na sila hangyoon or a specific thing beyond our capacity to provide. So wag kita mahimo makaigsunan. The same is true with Moses here in particular. Ang ilang gipangayo usa ka butang nga dili gyud ma-provide ni Moses. Imposible makaigsunan. Kaya nga naman, kay the place itself is already it's a place where there is a scarcity of water. How would you... In fact, I don't know if Moses was really aware so much of the place, no? Kung wala may GPS ka na ito, makaigsunan nga PD or Waze ba or Google Map nga magtudlo nila nga oy diri nga area na tubig diri or ayaw kay dito banda nga area kay wala kay na diha dito so wala na siya makaigsunan. So it's completely nothing in the mind of Moses, and that is the beauty of this story. So nagpagawas din ni makaigsunan ingon sa uban nga this is an issue of providence versus agency. Unsa ibot pasabot kining providence versus agency? Kani bang ingon sa usa ka writer siya nga the miraculous provision of water from the rock, di ba? Dito man sila gidala sa usa ka lugar nga nay rock, di ba? Water nga imnonon pero dito sa rock. Ako magunguna sa water is kanang imnonon ang napirme sa tong una na sa ground below ang water magikan. Pero kani siya gikan pagid sa rock. But remember, no, na siya gitawag na ito nga typological symbolism nga pagagamiton. But we will go to that later on. So, remember, it's a providence versus agency or human agency. Why did I say that? Because here, ang responsibility dahil sa tao, for example, dili na nimo siya beyond your capacity ba to perform or to provide, mu-end na siya makaigsunan, and the moment it ends, then that's the time where divine intervention begins. So, muna siya, that's why they call this one as the providence versus agency. So, muna karon ang nigawa sa dini sa sitwasyon ni Moses. So, it's a relationship between my effort and trust in something greater. Kuha ninyo kay agency, although pwede man ito himuon sa Ginoo nga wala si Moses. Pero nganong gigamit man gid si Moses mga igsunan? In my educated guess, kay pwede magkuan naman ko ta kay the Bible does not really explain everything. Bisag adsa ka mo adtong seminary, wa man siguro na kay I have not read a book nga murag nag-explain gid in tuto on this one. Siguro ang agency which is represented by Moses, gi-allow sa Ginoo nga gigamit siya para mahibalan sa katawhan sa Ginoo nga kani si Moses mao gini siyang gi-appoint sa Ginoo. Nakuha ninyo mga kaigsunan? So, pwede naman to nga paon sa Ginoo si Moses. Tapos abrihan lang sa Ginoo ang rock, magawas ang tubig. Pero nga naman yun, nagipatawag pa niya ubang elders nga uban kay Moses, tapos ipakuha pa gid niya staff ug niya iyatong iyang hapakon tong rock. That's the time nga magawas ang tubig. Kaya nga naman, because God would like to let them know that God is with them and also with the leader Moses. Kay dili sayon nga mahimo nga leader siya na kadako nga pundong mga kaigsunan. So, it is providence versus agency. So let's remember, when human responsibility ends, mga kaigsunan, in most of our spiritual journey, mao po ng panahon nga ang divine intervention actually begins. So that's the beauty of it. So in their experience, very important na siyang experience tungod kay the desert as a setting of scarcity. In this particular case, naghatag kanila og it forces them a confrontation with the unknown. Diba? It's completely unknown. Mo na usay sa atong pag-alagad sa Ginoo, usay sa atong leadership sa iglesia, or asa man nga nahimutang nga leadership, na moabot nga panahon nga
although nagkunauna ta nga daghan kay ta kasinatian, taas na tong eksperyensya or daghan kay ta nahibalan kay daghan na tong gispilahan, pero maabot gyapon ang panahon makaigsunan nga mabutang tas sa kanang we will be confronting with the unknown. Kanang dili ginato mahibalan, unknown and uncertain mga igsunan. And on that case, kanang wala na tayo lain pa nga recourse except to believe on someone which is not seen. Kaya unknown man. So, because unknown, so the best remedy for that is an answer which is actually kanang dili pod makita. Kaya unknown man sa mga kaigsunan. Pero the delivery of the provision is something ma-experiensyahan. This is the beauty of this one. All right? So, although it may raise a problem of unbelief, kaya ang tao magud makaigsunan, siyempre, ako for example, no, bisag kinsa ka nato, especially sa atong academe, siyempre we would always look to tangible evidence. Pag wala man ko'y tangible evidence, usahay maglisod ta og kana increase sa atong pagtuo. Kay usahay most of the time mga atong pagtuo manggod didto ra gyud siya mo unsa na kanang mo base no sa atong makita or any nga gina-consider nato nga tangible evidence. But in this particular case, there is no such thing as tangible evidence. Mao na nga mga tao, the more sila nga ilang gikwarrel si Moses. Na usa ka philosopher nagingon nga si Kierkegaard makaigsunan. This is what he called in his philosophy as the leap of faith. Nang leap ba? O, imposible siya. So, pero tungod sa itong pagtuo nga nakabase sa unknown, wala kita clear nga evidence. So, all that we have is just simple faith. So that's why it's called as a leap of faith. So in this case, the leap of faith, no, the Israelite survival depends on believing in something not yet seen. So if you believe on something not yet seen, in this particular case, that is what we so-called a leap of faith, mga kaigsunan. One author says, siya, kaning faith daw, it involves surrender, not an agenda. It's not an agenda, but it's just a complete surrender. Because when you have no agenda of your own, mga kaigsunan, no agenda of your own, because you're moving towards the unknown, you're moving towards the uncertainty, mga kaigsunan. So it is completely unknown. Then you have no agenda of your own, and you are simply moving in the direction of the divine, and it is there where faith blossoms. Diba? So asa mo man ka paingon? Siyempre, you're moving towards the direction of the divine. Though it is unknown, but yet because of your faith, you have no agenda of your own, then that's surrender. Because you have no agenda of your own, then the only best thing that you can do is just to surrender. Because no agenda. That's why faith involves surrender, not an agenda. That's the thing. So, mo nang issue ni Moses nga gusto niya ipaabot sa mga katauhan. So God allowed it, and they experienced God's presence through the water that flows from the rock. Mao bitaw nga typological symbol ani nga, of course, gisgutan diri sa tong lesson is of course Jesus is the rock, no? Here in 1 Corinthians 10:4, it says here, reminds believers that the experience of the Israelites in the wilderness was unique. Christ himself not only guided them, but provided them with water and met other spiritual and physical needs. So, not just, ang kagwapo mo ni Jesus is, God, during this time, the moment He kanang provide kanang something sa imong physical needs, kanang package na ang spiritual ana nga butang. So it's not just the physical, but at the same time the spiritual. Mo bitaw nang kanisiyang pangitabo, it actually foreshadows kanang spiritual fulfillment mga kaigsunan. So everything naitabo silang kinabuhi, it actually foreshadows spiritual fulfillment, which is actually found in the presence of Jesus Christ. So
Meaning to say, every time nga unta nga ilan ni siyang makita or ma-experiensyahan, dili nila makalimutan ang Ginoo. So, that's why the spiritual object must always be part of that physical object. Okay? So, they always go together. So, God provided them their spiritual and physical needs. So, why? Because in this case, from that water, Christ, actually the rock was Christ, and for them, Christ was the source of life and the giver of eternal life, as a rock is solid. Imagine. So God firmly led His people. One can count on Him because He does not fail to fulfill His promises. This is the beauty of this. So, I don't know how, that's why they need the Sabbath. Kay, sa Sabbath manggod, pag nagpahulay sila, nag-worship sa Ginoo, that's the time, mga kaigsunan nga, kanabitang ilang ma-introspect, dili lang kay ma-reflect, but ilang ma-introspect, kanang gihimo sa Ginoo sila, kanang isulti din sa author, no? Kana, for example, yung ng author, Christ was the source of life and the giver of eternal life, as a rock is solid, so God firmly led His people. One can count on God because He does not fail to fulfill His promise in relation to the rock. So, kung mag-break sila one day, Sabbath day, then magkaroon sila reflection, ilan ning madakpan makaigsunan. Ilan ni siyang makats nga prinsipyo sa ilang kinabuhi, which is very, 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 very kanang useful sa ilang spirituhanon nga pag paano ko bandiya sa Ginoo. Right? So, the question is, alang ka na itong tanan, siguro you may answer this by texting us, ato ni pagkabasaw next Friday, what does it mean to trust? Mao gani siya ang issue makaigsunan. Unsa may buot pasabot ka nang mosalig ta sa Ginoo? What does it mean? That is an open-ended question, makaigsunan. And can trust exist without evidence? How do you think trust can exist without evidence? You may answer that, or if you want to answer, kung gusto ninyo na siya tumagon, you can, if you still have time, of the luxury of time to write down your answer, you can send it to us and we can read your comments. Who knows? Here we see, answering the question, so what does it mean to trust in relation to this story? And can trust exist without evidence? If so, in what way can trust exist without evidence? So, so we can probably deal with that question later on as we continue looking into our lesson for this week. So, now, the last part of this, sa Wednesday, makaigsunan, is si Jethro. Kanil, nindot pud ni siya sa, mura na siya kanang another aspect sa subject matter sa itong lesson. Because it deals primarily sa kanang issue sa leadership. Okay. So, ang kagwapo sa Ginoo, ang pag-remind niya kay Moses nga, it's time for Moses to kanang i-divide bitaw niya yung responsibilities. Ang gigamit po sa Ginoo, ang agency po, human agency. Tanaw na makaigsunan, ha? Sa Jethro. O sa role ni Jethro. Kanina si Jethro makaigsunan, di ba? When they encamp in a certain place, mabasa na sa Exodus 18:1-27. We don't have time to read all of this, but you can read Exodus chapter 18:1-27. Jethro came because he had heard about the astonishing deliverance God had done for Israel. Nakadungog siya. Moses narrated to Jethro in detail everything the Lord had done to Pharaoh, the Egyptian, for Israel's sake, and about all the hardships they had met along the way, and how the Lord had saved them. Exodus 18:8. Kani day si Jethro manggod nganong kani si Jethro di ba Jethro is the father-in-law, no? Actually ang pangalan niya is Reuel. And dako po ni siya influence kay Moses og sa Israel. Si Jethro siguro ba wala kay kabalong uban ani nganong importante kay presence ni Jethro og ang iyang encounter with Moses and the advice that he gave to Moses, because in the first place si Jethro di mo guna siya Israelite. Di ba? Jethro was not an Israelite, and yet he offered insightful guidance. Makita sa Exodus 18 sa pipila ka mga narrative, no? Nga iyang gidiskusan diha. Ug mga pipila ka mga punto nga iyang ipakita kay Moses, knowing sa kalisod sa gibit-bit ni Moses sa iyang leadership, di ba? So here ako na nakita din sa atong lesson
is, let me check this for a while, no? So, ganang situation. Before tamo adto dito sa advice, kay mao magiti ang punto sa tong lesson. Ang problem ko sa Israel grew bigger by the day. Nagkalailahi na ba kayo, may tag-isara ni kasimana. It will take them years. So karon, mga away sa siguro sa pamilya, silingan, whatever, sa mga sa kauban sa ilang pagpanaw. So it requires kanang personal judging. Siyempre, mag-ingon ka nga, madto sa imo Moses, kani gikawatan ko ani, kani siya gilibak ko ani. So you have to make your judgment. Kinadto man sa imo, di man napili nga di mo tagdon kay kung dili nimo tagdon, mahimo po na magdugang ba sa problema makaigsunan. So the judging of every dispute among the Israelites from morning to evening. Grabe din, wala na undang gikan sa morning paingon sa evening siguro basi wala na lain gihimo si Moses sige tutok ani sa paghimo og kanang hear sa problem. Og nya nakita ni siya ni Jethro. Og nya samtang iyang ni nakita, iya siya gisultian, gitagan siya advice. Ingon siya, "What are you doing is not good." Straight to the point, no? Exodus 18:17 to 18. "You will surely wear yourself through." Di ba? Kung sampo lang leader ka, suluhon nimo tanan nga problema, imong kalsahon, di nimo i-delegate sa imong mga kauban, nga imong gitanaw nga adunay kakayanan sa paghimo. It will actually wear yourself. So, wala may science kani adto nga nag-support ani, but this is a very true statement, no? It's true. Bisag kita makaigsunan. Kung example, suluhon nato atong trabaho kay gusto kita nga kita masikat gyud, nga kita lahig gyud nga kani gusto nako kani siya nga part sa trabaho. Ako ni siyang maapsan kay sa una mo ni kusog. So karon maghimo po ko kakuha kay so it will actually wear you out. Kay gusto nimo suluhon. Kay gusto nimo nga ang focus attention nara gyud nimo. That's why there for me wala gyoy kanang ako nakita pag ngana, wa gyoy kanang successful nga leader. Siguro in a way makita niyo, but in the long term dili siya successful kay kung mahumana ka sa imong term, imo man ang gisulo, wa na gyoy makasunod og tarong kay wala man nimo na train ang mga ubang tawo nga mo pwede unta nga mosunod nimo. I think that's the essence of this one. So ingon siya nga both you and these people, for the task is too heavy for you. You cannot do it alone. Ingon si Jethro makaigsunan. Unsa may implication ani? So ang gihimo ni Jethro ani Moses is gi-advise niya to appoint capable. Naman sa itong lesson, God-fearing people, trustworthy men as leaders, over a group of thousands, hundreds, 50s, and 10. So, divide ba? And then, letting them judge smaller matters. For example, kung kanilang siya nga matter, diri na siya sa municipal trial court. Kung dako-dako siya nga matter, dito na siya sa regional trial court, no? O ana na siya. So, and so on and so forth. Kaya kung usara ka court sa tanan, wala. It will makulaps gyapon ang system. So, he was a man of wisdom, Jethro. But I believe, agency, providence versus agency. Gigamit siya sa Ginoo to answer the problem nga gatubang ni Moses. So, how Jethro helped Moses' leadership? Mo nitong talawon makaigsunan. Number 1, he introduced delegation. Very important. Do you know how to delegate? For example, elder ka sa church. For example, kanang sa side sa communication, pisag sa atong local church kanang communication for example kanang pag-announce sa mga programa, pag-announce sa mga events for example, ihatag nato na sa communication nga department. Pero kung tanan nga mga kuan atoon tanan maglisod so kanang leader nga department dili na siya makalihok og gayo og dili na siya ma-empower. That's the thing. And then not only introduced delegation, it prevented burnout. Which is correct. And then third is, it built a leadership pipeline. Nindot kay siya kay motaas ang linya sa leadership, motaas para ma-address gyud ang need for timely justice, mga kaigsuunan. Muna akong nakita din before I end, mga kaigsuunan, ang lessons for today, wala naman tayo igong nga panahon, ato lang yung pagkabalikan, sa storya ni Jethro, leaders are finite. So kung finite ang leaders, God is infinite, humility to admit limits is strength. Strength na siya. Dili na daw pugson nga murag. Kita rin yung makahimo anak, kay gusto na to nga pag gumana to, natay legacy nga mabilin. Nga makahinumdom ang mga tao nga
Kung dili tungod na to, di na siya mahimo. Di po na tinod actually makaigsunan. Sa tinod lang, daghan pa nga mga tao nga makahimo ana. Sa tinod lang, usay lang, kita ra jud naguna-una nga, kita ra jud makahimo ana. That is not true. Even in my experience in the communication, we think nga kita ra jud nakabalo sa pagsulat or whatever, but when you go to local churches, daghan pa kay mga batan-or nga kuyaw pa kay mosulat. Kuyaw pa kay sa technology makaigsunan. So, it's just a matter of tapping this kind of resources. So, leaders are not finite. Number 2, delegation is discipleship makaigsunan. Why? Because when you delegate leadership, it creates more leaders and shares the mission mga kaigsunan. So, if it creates more leaders and shares the mission, so therefore, delegation in leadership is also called discipleship. That is the sense. And it also helps how we run the kanang pag-manage nato makaigsunan o pag-supervise sa tanan nga butang nga angay nato pagalantawon. So that's the beauty of this one. But of course the church is doing like this. You know, our church, in fact, ang Seventh-day Adventist Church, ang leadership sa Seventh-day Adventist Church, wala nakafocus sa katao. It's the church is actually manned by a committee. It's not manned by one person. This is one thing unique sa atong church mga kaigsunan. Why? Because the moment we do that, you know, leadership creates more leaders. It becomes a discipleship. It creates more leaders and shares the mission. So, daghang salamat mga kaigsunan. Wala na tayo igong kapanahon. Ato lang yung pagkabalikan sa karong Friday. Nindot kayong diskusyon na sorry kayo nga ato ni siyang nasolo. Kaya actually, ganantang jud ko nga naikauban pero sa karon nga panahon, murag wala pa jud tayo nakita kay puro busy ang tanan. But in fact, napo ko appointment nga coming, pero ako yun ang paningkamutan nga makakauban ninyo, makaigsunan. Og thank you so much inyong mga pag-ampo and hopefully nakahatag ni siya nindot kayo nga kanang inspirasyon o duga nga kahayag sa inyong pagkinabuhi. Kauban diya sa Ginoo. Atong iduko atong mga ulo. Ginoo, daghang salamat sa gayon nga kami discuss nining lesson sa many times among ma-realize sa kakulangon sa among kaalam. Daghang salamat Ginoo sa imong intervention sa panahon nga kapangita kami ni ana imo kaming gi-providean sa ana nga pananglanon. Among giampo ang among mga viewers, among mga listeners, aduna sila mga kakulian, mga problema nga ilang gatubang or mga burden nga ilang gibit-bit karon. Hawasa na Ginoo kauban sa imong presensya aron ila gayud ma-eksperyensyahan nga bisan pa sa kalisod sama usab sa na-eksperyensyahan sa mga Israelites kaniadto nga wala nimo sila pabayai not only sa ilang physical needs og labaw sa tanan sa ilang spiritual needs. Thank you so much for listening to this prayer, for giving us the opportunity to be part of this ministry. Thank you for blessing Hope Channel South Philippines and every one of us who is here. In Jesus' name I pray. Amen.